So yun na nga no, kayo ba'y maniniwala kapag sasabihin ko na itong mayor ng City of Manila ngayon na si Mayor Isko Moreno ay idol niya itong mga Duterte family? Oo, for example, I mean, si Rodrigo Duterte and VP Sara Duterte ay kanyang iniidolo, no? Kumbaga, hindi ko man talaga narinig direktahan sa kanyang salita na idol niya. Pero kumbaga action speaks louder than words, tsaka yung mga facial expression niya every time na napag-usapan yung tungkol sa mga Duterte, no? Kung siya ba na-admire niya ba itong mga to. Basta sa kanyang mga sagot, no, talagang masasabi mong galing, napakagaling ni Mayor Isko Moreno kasi hindi siya nagkakamali sa kanyang hinahangaan at sinusundan ng mga yapak ng mga pangulo, ng mga leader, no. So for example, Rodrigo Duterte, balikan ho natin yung nung 2019 si Tatay Digong is nagkakaroon ho siya ng malawakang proyekto gaya ng paglilinis sa buong Pilipinas, at isa sa kanyang inuna na linisin ay ang Manila Bay. So alam naman natin yung Manila Bay back then ay dagat ng basura ho yan. Pero nung sa time ni Tatay Digong, yun nagkaroon ng volunteer, ng mga thousands of volunteer na naglilinis, no, clean up yung yung Manila Bay. Hanggang sa ginawa ni Tatay Digong is ginastosan, no, pinunduhan yung Manila Bay para ginastosan, nilagyan ng pondo or nilaanan ng pondo para ma-rehabilitate ang lugar. So ngayon, isa na siya sa pinakamalinis na lugar sa Manila. Ibig ko sabihin, parang naging party na siya ulit ng tourist destination na pa-local or international man. Talagang ang Manila Bay, Dolomite Beach ngayon ay dinadayo. Anyway, balik po tayo kay Mayor Isko Moreno. So itong mamang ito, itong mayor ng City of Manila na inaidolo niya ang mga Duterte kasi nga makikita natin sa kanyang mga kinikilos ginagawa. Parang sinusundan niya lagi ang yapak ni Tatay Digong na malinis, no? Cleanliness is next to godliness. Tapos about sa corruption, parang yun din ginagawa niya rin ngayon sa kanyang sa kanyang bayan, sa kanyang syudad. Pero siyempre sabi nga niya is first things first, no? So kung ano yung pinaka dapat unahin ay yung siyang unahin. So yun na nga, lininis muna ang kanyang syudad, mga basura, kalat, lahat-lahat. Anyway, so balikan ho natin nung bago siya naging mayor, hindi pa 2019, sa mga 2018, 2016, 2017, siyempre that time nakapunta na tayo ng Manila. Ibig sabihin lagi natin namamasyal sa Divisoria, for example, no? So yung Divisoria na to dito, itong Tutuban Avenue, hindi talaga to madadaanan ng masasakyan dati kapag magantong oras, mga alas 5 ng hapon, kasi nga ang daming natitinda, ang daming mga bangkita, basta ang daming hindi talaga siya napakawalang disiplina talaga mga taga City of Manila nung sa time na hindi pa si Mayor Isko Moreno or si Yorme ang namamahala. So ito, nagbabalik siya ulit. Bakit ko sinabi na idol niya Duterte? Kasi nga yung kalinisan sinusunod niya mula kay Tatay Digong. So sa clean up drive and rehabilitation ng Manila Bay, ginawang Dolomite Beach, at siya naman ay inayos niya kanyang mababangkita sa Divisoria. Ngayon lahat Quiapo. And ito pa one thing, no, na masasabi ko rin na bakit niya idol ang Duterte. For example, Sara Duterte. Alam niyo ba na si Sara Duterte ang may pakana ng underground cabling system ng Davao City? So ngayon ginaya niya. So merong parte ng Kamaynilaan na ng City of Manila. What I mean is City of Manila na portion na ang bilis niyang napa-underground cabling system sa ilang araw lang. So yun. Kaya dinala ko kayo dito ngayon, pinasyal ko kayo dito. Like, I mean, ito yung araw na ako uuwi na ng Davao. Like, may flight na tayo nito. Pero sinubukan ko muna na mamasyal dito, maglagala. Gusto kong sumilip, no, bago mala ako makauwi ng Davao City. Although babalik ulit ako ng Manila, pero maganda yung itong time na to kasi ito yung pinakaumpisang naglilinis ko siya. So kailan ba to nangyari? This sometime in June, no? Or first week of July, last week of January or first week of July. So ito yung makikita ko natin dito na grabe yung kaibahan, no, ng mga time na hindi pa siya, si Laconia pa yung Hani Laconia yung naging mayor dito. Kasi nagbalik ito sa time ni Laconia ay para na rin time ni Joseph Estrada na hindi mo nga madadaanan halos itong mga kalsada kasi pupunong-puno ng mga bangkita, daming mga nagtitinda, mga vendors, no. Ngayon, di ba, napakalawak, napaka-spacious na ng lugar, talagang pag nakakadaan na yung mga sasakyan, hindi na siya congested dahil sa mga nagtitinda nga, no, na kung saan-saan na lang pumapwesto. So ang galing, no. So hindi naman pala imposible talaga nalinisin kahit pa gaano ka chaotic, napaka-crowded, napakadaming mga undisciplined na mga tao. Kapag may political will talaga ang isang leader, magagawa ho niya yan. So yun, no, Tutuban or Avenida Avenue, basta sa Tutuban. So yun, welcome to
the largest Chinatown. I'm sorry, the oldest Chinatown in the Philippines. Or I think in the world, no? Hindi lang Pilipinas. So, Divisoria is parte na siya ng ano, Barangay Binondo, di ba? So, ito yung mga makikita natin dito. So, mga tao dito matatapang, matitibay, malalakas ang loob. Yun, at sanay na, no? Sa mga bardagulan, suntukan, hold ups, nuts, basura, baha, no? Polusyon. So matuturing kong pinakamatibay, no? Pinakamalakas na ang mga taga City of Manila. Grabe, araw-araw nilang ano to, kakarapin yung gatong ano, senaryo, ganitong setup na parang normal na lang, galing. Tsaka ano din, pansin ko din sa mga taga rito, pati mga driver, parang hindi din sila basta-basta na-offend sa mga obstruction, parang wala lang, no? Yung biglang may tatawid, biglang may sasakay, biglang may bababa. So sa kaya normal na lang yun, no? Gaya nito, di ba? So parang yes, siguro kung disiplina pag-uusapan natin, siyempre masasabi ko talaga yan, Davao, Iloilo, no? Baguio, hindi na rin kasi marami na rin mga taga NCR, taga Metro Manila, Calabarzon ang nagpupuntahan sa City of Baguio. So hindi na natin masasabi na ganun. I mean, pag mga taga Baguio City itself, no, mga local, mga disiplinado siguro sa basura, kalat, ingay, ganun. Pero siyempre parang pag nagpupunta tayo doon sa Baguio, hindi natin ma-feel yung talagang province life nila doon kasi nga mga dayo marami. Anyway, so yun lang, no. Bali disiplina. So yun na nga, Davao City, Iloilo, Baguio, sama ko na siyempre Baguio. Pero dito, wala, matasawag natin walang disiplina kasi nga basta na lang lumulusot kung saan gaya niyan, di ba? Tumatawid sa barricade, di ba? Kaya nga mayroong barricade na nilagay kasi para walang lulusot, di ba? Para talaga lahat dadaan sa footbridge, di ba? Sa overpass. Pero kita yung mga tao dito, yun, tumatawid. Basta lahat, no? So, yes, tagkulangan sa disiplina, pero sa totoo lang, normal nga yan dito. Hindi na nga siya bago. Hindi na siya big deal. Gaya niyan, di ba? Hindi siya big deal talaga sa totoo lang, no? Kung saan ka ba tatawid na gusto mo, diba? Ganyan lang, tatawid tayo. Basta parang normal lang dito. Nagawa rin natin, no? Diba? Sumuot tayo sa ganyan ka, ano, no? Suotan. Galing, no? So di ko alam kung paano to gagawin ni Yorme Isko Moreno. Basta yung gantong mga ganap dito, normal lang talaga to, no? Yung kung saan tumatawid, saan lumulusot, ganyan si Kuya, hindi siya makalusot kasi ang laki ng tiyan. Sorry. Pang slim lang yan. So yun, ito yung Divisoria, di ba? Welcome to oldest Chinatown in the world, located in Manila, di ba? So normal lang to. Basta ang natukoy ko dito is hindi siya parang sa atin nga na mga taga Davao, taga Iloilo, taga Baguio, makikita natin to as a sign of undisciplined people, pero sa kanila wala to, normal to. Kaya nga itong mga taga Manila, hindi lang Manila, no, NCR, yun na nga, City of Manila in particular, kasi sila nga yung may mga gatong ano, no, parang nino-normalize na yung ano, yung obstruction, yung mga ang tawag dito, yung jaywalking, loitering, no? Alam mo tawag siya yun loitering, di ba yun, nagkakalat-kalat ng mga saan natatapon ng mga basura. So yung mga ganong bagay, normal lang yun dito. Oo, kaya the moment na sila ay makapunta sa Davao City, for example, sobrang mangha sila, sobrang naninibago. Hindi nila maiisip na meron palang ganong nag-i-exist, meron palang ganong lugar sa Pilipinas na ang nakatira kapwa pa rin naman Pilipino, pero sobrang iba. Halos masasabay talaga yung opposite. Masyadong kabaliktaran sa kanilang mga nakasanayan at nakikita sa kanilang syudad dito sa City of Manila. So yun, no, galing. Kasi ako wala akong wala akong masamang tinapay sa mga taga dito, sa mga taga City of Manila, taga Divisoria, taga Binondo. O wala akong masamang tinapay sa kanila na nakikita silang dumudula kung saan, nagtatapon ng basura kung saan, lumulusot kung saan, tumatawid kung saan, no? So parang wala nang basta wala akong masamang tinapay sa ganun. Parang wala lang, bilang hindi taga rito at minsan na rin nakatira at namamasyal sa lugar, talagang itong ganitong senaryo ay na siya, normal na siya. Oo. Dino-normalize nila. So, yun, it's a big challenge para kay sige, lusot pa. So, it's a big challenge para kay Yorme, no, na kahit paano baguhin niya. Kaya niya yun? Kasi almost 3 million
if I'm not mistaken, or 3 million na siguro yung ano, yung population kasi sa Davao nga lang ano na tayo eh. We have 2 million mahigit. Tama ba? 2.7 million. Yan na ba ang population sa Davao? Basta marami, no? So, basta ito second most populous city in the Philippines next to Quezon City. Tapos sinundan naman ng Davao City. So, di ko alam kung kaya ba yung pasunurin, baguhin ni Yorme. At maliban pa doon sa mga bilang na milyon na mga taga rito nakatira, may mga taga ibang syudad din na dumadayo rito at ibang probinsya. So madadagdagan talaga yung ano, yung populasyon sa syudad nila araw-araw. So ano sa tingin niyo, no? Kaya ni Yorme yun na baguhin, or meron kayang siyang ano, planong baguhin or mag-implement ng mga istriktong batas na magpapatupad para yung mga tao nga mapapasunod, no? Kita paano, kasi normal nga sa ito, no? Kumbaga only in the Philippines. Di ba yun? Maswerte yung mga maninipis. Maswerte yung mga lean kasi pwedeng makalusot dyan. So ako, matuturon ko pa rin sarili ko na parang payatot kasi ano, maliit, lean, no? Manipis kasi yan, no? Pumasyaw dyan kanina. Diba? Maganda pati mga taga, no? City of Manila. Manila, mga Manilinya. Galing. Sige Dam, kaya mo yan. Lasot lang. So yan na yung ano natin dito, senaryo. Diba? So sa akin natutuwa para sa aking sarili dahil nakapag-ikot ako dito, nakapag-tour, and at the same time ako'y natutuwa din na naitutur ko rin kayo dito. Oo, naisama ko kayo, naipasyal sa pamamagitan ng ating munting camera. Nakakatuwa. Ako'y 168 mall ba yun? Dragon 8, basta mga nung kasagsagan, yung kasikatan ng pagbablog, syempre na-off yung mga boya mic, mga mic condenser, or mga sound, basta mga ganun, marami. So isa ako sa nagpupunta dito para mamili ng mga ganong mga vlogging kits, pero syempre hindi naman natuloy yun gawa ng pandemic. Pero yan lang, bali yan lang mga experience ko dito, ang mga rason ba't ako napupunta dito. Tsaka syempre inuutosan ako ng tiyahin ko na mamili ng mga mga herbal ba yun, papadala sa abroad kasi may tiyahin ako nasa abroad dati. Ako yung pinaka easy na kanyang makontak at makiusapan na mamimili ng kanyang gustong ipabili dito sa Divisoria kasi nga alam niya ako'y sanay sa mga gatong lugar, siksikan. So kayo, ano ba yung mga experience dito sa Divisoria? Ano ba yung mga karanasan? Ba't kayo nagpupunta dito? Anong mga ginawa ho ninyo? Anong mga transaction? Basta ako nakapunta ng Divisoria 2017. Gatong oras hindi na madadaanan yung lugar yan, no? Daming yan, mga paninda. Galing. So parang na to, no? Latest update sa City of Manila / Divisoria. O kumusta na nga ba ang Divisoria? Mas luminis, mas kumaliwalas, pero siyempre hindi pa to parang panimula pa lang to sa time ni Yorme Isko Moreno. Okay, dito tayo sa kanilang semi-spiral. Uy, may kuryente, katakot yan. Oops. Sige, alright. Okay. Ayun, may mga kapulisan, very good, no? So yun yung yun yung rason bakit mas I feel safer kasi andyan nga sila nakaantabay, nakaantabay, no? Nakabantay, which is very good. At papasok tayo dito sa ko anong establishment to dito, basta para siyang market, night market. Hindi ko na aalamin pa kung anong pangalan nitong building na to, kung saan may mga paninda, no? So parang mas organized na siya ngayon. So kumpara dun sa 2019 experience. 2017, 2018, 2019 experience. Kumpara ko sa mga ganong mga taon na di hamak na mas organized itong Divisoria ngayon, no? Sa harap ng Totoban. Pati yung mga yung kalsada, yung CM Recto Avenue. Di hamak na organized, nakalakad yung mga tao. Nakapaglakad na ng straight ang mga tao kasi dati pahalang paslaatan to, pa side view.
Ayan. Welcome to Divisoria. Maraming thank you mama sa pagpa-welcome sa atin dito. So, di hamak na mas ano na ngayon, mas organized. Ito ang harap ng Totoban. Kasi ito dati, hindi ka makakalakad ng straight, diretso, patagilid. Tapos, hindi ka makahinga. Sobrang crowded. Oo. Mas maraming mga paninda, syempre, na mga mura lang. Sana pa ba yung mga may share ko dito na kwento? Dati, na ako yan dito. Kasama na palagay, meron din po kaming repair. Ano pa? Yes, ma'am, sir. Please, Nakatatot, syempre, no? Kasi dati nauso yung ano, yung silver na 925 Italy. Diba? Sobrang uso nun. Halos lahat meron nun. Pero pag dito ka sa Divisoria, di po pwede suotin yun. Kasi hahablutin ka talaga. Dati ko nakita nun. Oo, nakasakay ng jeep, hinabdo sa tenga, yun, dugo ang tenga. So, ang ginawa ko, tinago ko yung akin. Nubad. O, kahit nga dito, hindi ka pwede mag-relo. Kahit pa yung relo lo, ano lang, murahin lang naman ng mga relo. O, wala, di ka pwede magsuot dito kasi pwedeng pagdiskitahan. Kahit pa sabihin natin na maaaring nangamatay na yung mga taong yon, yung mga snatcher, siguro, at least man lang, kahit pa sabihin na namatay na yung mga yon, baka siguro may mga natitira pa rin. Para bang sa safeguard, 99.9% kills germs. So hindi talaga nauubos. Kaya parang night market nila dito. Nice one. So para siyang hawig siya sa Karkar ng Cebu. Malinis version nga lang to dito. Running late because of traffic? Malinis, maluwag, gano'n. Oh, so Cebu City, no? Malaking challenge dito sa sino bang bago ba ang mayor? 'Di ba si Mike Rama 'yon nung araw, tapos napalitan ni Garcia, yung kapatid ni ni Gwen Garcia. Tapos ngayon di ko alam kung sinong bagong mayor sa Cebu City. So challenge siya sa kung nagawang pagandahin, mas walang amoy, hindi na ganun kabaho. Wala talagang baho, wala akong naamoy na dito, amoy basura. So whereas sa may Karkar ba yun? Carbon, sorry, hindi pala Karkar. Sa Karkar is another city pala yun. So Carbon, no? Carbon night market. So yung lugar nila may mga maamoy ka mga bulok na mga gulay. Oo, syempre palengke kasi yun malapit. Kaya given lang ho yun. Given, pero hindi naman pwedeng gawing rason na kung gusto yun talaga. Oo. So walang pinagkaiba ang lugar nila sa lugar natin pagdating sa mga sineserve na pagkain, mga ino-offer nila. Prutas. Okay, labas na naman tayo dito, hindi naman tayo kakain din. Tutor lang tayo ng konti. Totoban Mall, harap. Totoban Center, di ba? Ganda dito. At napakaliit itong dinaanan natin, ating nilalakaran ngayon. Napakaliit lang to na porsyon ng Divisoria / Binondo. Tama ba? Sakop ba sa Binondo? Basta, ganda dito. Lumang establishment. The new Totoban Night Market. Meron silang bago din. Tana natin 100 na lang. Ate, kuya, walang t-shirt. Yun, no? Meron silang ginawang bagong night market. Grabe, napakalayo ng agwat ng boto ni Laconia at ni Isko Moreno. Ayun na, so tinanong ko yung tao, yung gwardiya. Hindi pala to, sorry ha. So marami akong mga pinifeed, sinasabi ng mga maling information kanina sa simula. Yun nga, Divisoria is hindi pala siya sakop ng Binondo. Hindi rin siya sakop ng Chinatown. Ganun, no? So sorry sa aking sinabi. Although kahit pa sinabi kong hindi ako sure. Pero yun, the mere fact na di ako nag-research. Okay lang yun, no? I stand corrected. Kaya nga ako nagtanong kasi di nga ako sigurado. Buti na lang tinanong ko siya at least bago matapos itong video ko na to, ma-correct natin yung ating sarili. So this is Totoban Center. Ito, ganda Okay na tayo, we're done. So tunguhin or puntahan pa natin yung Chinatown. Sige, yun na. Thank you for watching. Okay, so ngayon ang vlog natin is Divisoria, Chinatown, Binondo. Tingnan ko kung magbi-Binondo ba tayo kasi Chinatown. Bali, meron ako i-share dito sa Divisoria. Like, isa sa rason na daw namimili ng mga gamit papuntang Davao City dati. Kasi osa naman talaga yung ganung idea, di ba? Pupunta ng Baclaran, pupunta ng Divisoria para mamili ng kahit na
Tapos pag uwi ng Mindanao or Visayas, yan na yung magiging pasalubong ng mga OFW sa kanilang mga kamag-anak ang nag-aantay sa kanilang pag-uwi. So ngayon, ako, hindi naman ako abroad OFW, pero yun na nga, meron din akong ganong mindset dati na kapag kauwi ng Davao, meron akong litbit ng mga pasalubong kasi mura nga ng mga damit, 50, 80, 90. Noon yun na, mga 2016. I mean 2010 pala, 2009, 2010, 2011. So yung mga time na yan, na napakaano pa dito. Mura pa yung bibilihin lahat. So nung nakita ko, meron parang kaming Chinatown sa Davao. Doon ko parang na-realize ko na ba't pala ako bibili sa Divisoria, bibili pa ng bagahe extra sa ticket ng eroplano para sa mga damit ng mga binibili. Marami naman meron din naman parang Chinatown sa Davao. Like Chinatown sa Davao and Chinatown dito sa Manila, parehas lang naman ang mga item galing ng China. Tapos sa presyo, mas mura pa nga doon 80. For example na ito, meron akong salam shade, meron akong sunglass na naiwanan ko doon sa Barangay Bakungan, Banong Puerto Princesa City sa dagat. So ito yun. Ang presyo is nabili ko lang siya sa kapatid natin na Muslim, kababayang Muslim sa Davao na 80 pesos. Pero dito sa loob is dito sa Totoban 100. So mas mahal pa ng 20. Pero syempre, given ho yun gawa nung kita mo naman to nasa loob ng establishment, mahal ang renta dito. So kailangan mangupahan para makapagtinda dito. So syempre, kahit pa mura lang dapat to kasi nga malapit lang sa hanguan ng mga item galing China, meron sila binabayaran. So magmamatter na yun sa costing, dadagdag nila yun sa costing ng kanilang mga item. So puntahan na natin yung Chinatown kasi hindi pa pala to Chinatown. So ayun tanong ulit tayo sa mga driver ng mga taga rito. Ang tawag pala sa lugar na to dito is Totoban Recto. Divisoria. Totoban Recto. Yun. Nasa ang Divisoria mula dito hanggang doon daw malayo. Ito pa ng building na yan, Divisoria. Kasi nga medyo short na tayo sa oras. Dito pa rin tayo. So siguro di na tayo pupunta ng Jones Bridge. Tapos na tayo doon dati, Although mas maganda siguro siya ngayon kumpara dati, pero yun, gusto ko lang ikotin tong Chinatown. Basta didiretsuhin ko lang to tapos tatagos doon sa 168 Mall ba yun or 858 Mall. So magiging sakop na siya ng Binondo. So ito siya parang hindi pa yata. Basta yun na yun, vicinity. Parang sa atin naman yan, sa for example, Uyangorin, di ba? Kahit hindi naman sa Uyangorin Street, kahit siya naman ay sabihin natin Monteverde, kahit pa Santa Ana, di ba? Kahit di Suaso, yung lugar na yun sa Alis, Monteverde, Generoso. Generoso ba? Yun, basta yung mga lugar na yun nabanggit ko ng mga kadyi, sinasabi pa rin Uyangorin, kahit hindi naman Uyangorin. So just like Divisoria, kahit hindi pa talaga siya Divisoria, sinasabing Divisoria niya na siya, Chinatown. For example, Colon, di ba? Pag sinabing Colon, kahit pa Jaco Salim, pag sinabing Jaco Salim, Colon na rin yun. Mga damit dito, siyempre mas mura to kumpara sa mga mabibili natin sa mga mall. Na made in China din naman. 999 shopping mall. Siyempre dito, ingat talaga tayo, wag lang tayo ma-hold up, mas nuts dito kasi cellphone natin may kamahalan dito. So pansin ko talaga may tumitingin sa atin tumitingin sa cellphone, sa ating mukha. Kasi nagba-vlog, naglalakad, bit-bit yung cellphone. Ito na yun, 999 shopping mall. Diba? Ito na yun, Chinatown. Sarado na. Didiretso pa ba tayo? Sarado na yung mall na 999 shopping mall. Pero tatagos-tagos lang dato dito. Sige, puntahan pa natin. Pero syempre, ang flight natin alas 9. So dapat alas 6 para nasa na tayo, airport. Ibig sabihin nito, ito na yung pinaka-last na vlog natin dito sa area. Hindi na tayo pupunta ng pinaka-Binondo, Jones Bridge. Ang gagawin natin ay sasakay na ulit tayo ng jeep pabalik sa Doroteo kasi at sasakay na tayo ng
LRT pabalik sa Pasay at nang tayo ay nito, maiwanan ng plano, patay tayo, di ba? Oo. Sira ang kinabukasan. Ang dami pa naman nating trabaho na iwanan doon sa Davao. Ang dami pa naman nating naiwanan mga projects. So, di ba? Yun. So, dito tayo. Straight. Balik na tayo ng Doroteo Jose. So yung target ko sana na mamimili ng mga biogesic, paracetamol, yung mga generic na mga gamot na imbes bibili natin sa Amisco, dito na lang sa Manila. Sa may Santa Cruz, Manila. Ang problema, wala na, ginabila tayo. We're late. Kaya gagawin natin ay move on, no? Balik Amisco ulit tayo or saan man, Suico drug. Basta hindi tayo mamimili ng mga generic na mga gamot na tablitas. Galing, no? So in fairness talaga, no, parang hindi pa nga talaga nakapag officially na nakaupo. Ngayon pala Lunes, no. Ito na yung pinaka-official na pagkaupo ni Yorme as mayor ulit ng City of Manila. Pero kita mo naman, no, parang luminis na din agad-agad. Umaliwalas na. Although hindi ako sigurado, ha, nung sa time ni Laconia, Laconia kailan ba yun? 2022 hanggang 2025. Sa 3 years, di ko alam kung anong itsura nito. Kung ganito na ba siya ka-linis o hindi pa. Baclaran Itza Heritage. Grabe, no, anong oras kaya tayo makakarating ng Baclaran kapag dito tayo sasakay ng jeep? Diba? So panigurado din na tayo nun. Okay, dito na. Maraming salamat. At nakapamasyal ng konti dito sa Divisoria Totoban Center. Or sabihin natin Totoban Recto. Dadaan nga. Pwede ba ito yung pinasumit? Ito bigyan. So time check tayo, alas 7:01 ng gabi. My goodness, kaya natin to. Basta around 8 dapat nasa airport na tayo. Ngayon, asan pa tayo? Dito pa tayo sa Doroteo Jose Station, no? Tatakbuhin pa natin yung Rizal Avenue, corner Recto Avenue. So takbuhin natin yung MRT station na yan. So good luck sa atin. Dapat alas 8 nasa airport na, nasa boarding gate na. Or else di tayo makasakay. Kasi kahit pa naman ako'y kaya kong mamuhay at manirahan dito sa Kamaynilaan, iba pa rin talaga kapag nasa Davao City ka. Syudad, malaking syudad, lahat ando na hinahanap. Presko pa yung hangin. Chill lang yung buhay. Ibig sabihin, hindi siya kagaya dito na nagmamadali, laging araw-araw mayroong karira.